Okay. Samahan niyo po ang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga po ito. Salamat dahil tinipon niyo po kami magkakasama upang mag-aral ng iyong mga salita. Patuloy na dalangin namin na tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kayo po pang Banal na Espiritu ang aming tagapagturo. Kayo po yung mangusap at patuloy na magpapaliwanag maging sa aming mga pag-uusapan sa umaga pong ito. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. May lang pong mga babalikan po tayo. Hello, Magtas. Magtas, hello. May konti lang po tayong babalikan. Last lesson na naiwan po natin na last week about sa community. Ang mga bagay na hindi po natin natalakay ay yung layunin ng ating iglesia, which is tinatalakay na po natin, ano? So, hindi na po natin doon babalikan. May mga bagay lang na kailangan na nating na pagdaanan bilang pag-review lang yung ating purpose ng ating iglesia, bakit tayo nagpapatuloy celebration, no? Ipagdiwang yung presensya ng Diyos, yung loving one another, ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos at sa ibang mga tao, which is yung ministry. Pangatlo, yung communication, yung ipapahayag natin sa salita ng Panginoon, evangelism. At sa lesson natin ay may nakalagay ding buuin ang pamilya ng Diyos, yung fellowship, which is ginagawa natin ngayon. And panlima, yung turuan ang mga anak ng Diyos, which is discipleship. So, yun po yung purpose ng church, which is pinag-uusapan natin. Mamaya pag-uusapan din natin na napakahalaga din na isang purpose din ng church na panglima. So, patungkol po sa ating saligan ng pananampalataya, which is na-discuss na rin nung unang-una pa lang. Pero dito po sa ating saligan ng pananampalataya, meron po tayong mga pinaniniwalaang mahalagang katuruan na nagkakaisa-isa, lahat po ng mga evangelical Christians, mga mananampalataya. Mic test. Ito po yung mga doktrina patungkol sa Diyos, Trinity. Patungkol sa Panginoon Kristo, yung kanyang nature. Siya ay 100% God, 100% man. Kailangan po hindi po mabago po itong pinakamahalagang katuruan ito. Ang paniniwala natin sa Holy Spirit na pangalawang persona ng Diyos. Ang paniniwala natin sa kaligtasan is by grace alone, by faith alone, through faith in Christ alone. So, pag yan po mga bagay na yan ay tumaliwas ang isang sinasabi niyang mananampalataya, ay kulto na po. Pag ang isang grupo ay hindi naniniwala sa Trinity, hindi naniniwala sa 100% na pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, 100% na pagiging tao ng ating Panginoon Kristo, and sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, not by works, yung ating salvation. That is crucial na belief na ating pinaniniwalaan. May mga di gaanong mga katuruan na practices sa loob ng mga iglesia, kaya nagkakaroon po tayo ng mga pagkakaiba-iba. Nagkakaroon, kaya meron tayong mga kapatid na Baptist, meron tayong mga kapatid na Pentecostal, at tayo po yung mga nasa gitna, evangelical. Meron po silang mga ginagawa na, for example, mga kapatid nating Pentecostal ay nag-speak in tongues. So, we do not believe dun sa pag-speak in tongues. So, mode of baptism, yung iba ay sa kanilang bautismo ay winibisikan lang, hindi nilulubog. So, may mga pagkakaiba-iba sa kanilang pamamaraan ng church polity, ibig sabihin church government. May pagkakaiba-iba na may yung ibang mga organization is denominational, bishop. So, malaki yung authority ng bishop at binababa yung mga katuruan at mga decision. Yung iba ay pinamamahalaan lang ng mga elders, no, brethren, ng mga kapatid natin, mga brethren. So, iba-iba yung church polity. Iba-iba din yung worship style.
no? Na yung iba medyo masyadong extreme, no? Yung iba masyado namang puro hymns. Kung napasok kayo sa mga churches na puro hymns lang, wala silang drums, wala silang piano lang. So, may pagkakaiba-iba yung mga churches, yung mga kapatid. Ito yung mga bagay na iba-iba man, pero kailangan ay iisa tayo sa pinaka-major na doctrine. So, yung iba naman ay may issue din sa pagsusuot ng mga damit. Yung iba, mga nakabistida yung mga babae, yung mga lalaki ay mga nakapolo barong lahat. So, yun lang po yung mga ibang mga differences. Para maging aware kayo, pagpasok niyo sa ibang mga churches, ba't hindi ganun sila? Katulad ng sa amin. Kasi po may pagkakaiba-iba po yung bawat mga churches na hindi naman ganun kalaki yung issue, no? So may mga differences talaga. So ang ating saligan ng pamumuhay, ano ang ating pinamumuhay? Ang Biblia lang po yung ating saligan ng ating pananampalataya. Dito natin naalam kung ano yung dapat nating paniwalaan at ano yung mga practices na kailangan natin gawin. So, sa madaling salita, kung wala sa Biblia, hindi natin pinapractice. So, kung wala sa Biblia, hindi natin pinapaniwalaan. So, doon lang nanggagaling lahat yung ating belief and practices sa salita ng Panginoon. Sa ating pong affiliation sa ABCOP is meron po tayong kasarinlan or meron tayong kalayaan sa bawat iglesia. Hindi po tayo denomination kasi. Pag sinabi natin denomination, may bishop din, pero lahat po ng mga churches ay nanggaling sa isa lang. Lumawak lang ng lumawak. Ang ABCOP po is affiliation. Chinurch plant tayo ng Send International. Naki-affiliate lang tayo sa ABCOP, which is lahat ng mga churches sa ABCOP ay may kasarinlan. Ibig sabihin, independent. May sarili tayong church polity, may sarili tayong style ng church worship, pero ang denomination is pare-pareha sila sa bawat churches. Pag sinabi natin Pentecostal, pagpasok mo sa isang Pentecostal, parehas sa ibang Pentecostal, sa ibang Baptist, ganun din. No? Not unless nagiging independent na rin yung bawat iglesia. Ay sa pa natin pinapaniwalaan ay lahat po tayo ay saserdote, no? Sa Bible po in the Old Testament, yung mga priest, pag sinabi nating priest, ay ito yung pinili ng Diyos para kausapin or maging representative ng tao papunta sa Diyos. In the Old Testament. Ngunit nung namatay ang ating Panginoon Kristo, lahat po ng mga naging mananampalataya ay naging priest na, saserdote, no? Yung word na priest, sabi ko hindi lamang ito sa Roman Catholic, ito po ay nag-ugat dun sa Old Testament na representative ng tao patungo sa Diyos. That is the word priest in Old Testament o sacerdote. Ngunit na namatay ang ating Panginoon Kristo, lahat ng mananampalataya ay meron ng opportunity, meron ng privilege na makalapit sa Diyos directly. We don't need any mediator because yung Panginoon sa Kristo, di ba sa song, binuksan niya na ang daan patungo sa Ama. Because namatay yung Panginoon sa Kristo, in temple, nahati yung nagdi-divide sa Diyos at sa tao. Yun po yung crucial na moment na meron na tayong tuwirang, direktang relasyon sa Diyos bawat mananampalataya. We believe din sa ating pagkakaloob, pag-iikapo, dahil yan ay inutos ng Panginoon. We believe din sa paglulubog sa tubig pag tayo binabautismohan. May mga kapatid tayo sa mga reformed churches na ang kanilang baptism ay kasama yung mga bata. So because they believe na yung baptism is a sign of a covenant like sa Old Testament. So ito yung mga konting pagkakaiba-iba lang sa mga belief, pero sila po tayo pa rin magkakapatid sa Panginoon. So paglulubog sa tubig, dahil yung ating Panginoon sa Kristo nang binautismohan, nilubog siya sa tubig, umahon siya sa tubig. We also believe sa pangunguna ng banal na Espiritu sa ating pamumuhay. Hindi natin kayang mamuhay ng may kabanalan kung hindi tayo pangungunahan at mapupuspos ng banal na Espiritu. So ang pagkapuspos ng banal na Espiritu ay hindi kusang nangyayari. Ito ay epekto ng ating pagsunod
at pananatili sa presensya ng Panginoon sa kanyang salita at pananalangin. We also believe na kailangan nating ibahagi yung ating Panginoong Hesukristo, which is yan po yung ating lesson this morning. It's about mission. Ang New Life Community of Christ ay isang pamilya ng Diyos, which is we talk about community, na binubuo ng kwento ng Diyos, which is we talk about nung una, the gospel, at nakikibahagi sa mission ng Diyos. So sa madaling salita, lahat tayo ay kailangan makibahagi sa mission ng Diyos. Ano ba yung mission ng Diyos na kailangan at naging missionary natin? Ano po yung naiisip natin kapag narinig natin yung salitang mission? Mission. Sabi sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin niyo silang tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yun yung iniwan na Great Commission. Hello, mic test. Medyo nagbulok yata. Mic. Yun po yung iniwan na Great Commission ng ating Panginoon. Ano ang mission natin? To disciple the nation. To disciple the nation o gawing tagasunod ni Jesus. Ang lahat ng lahi. Hindi po mga Pilipino lang, ha? Kaya pag tayo nakafocus lang sa Pilipinas, hindi yung Great Commission. Ang Great Commission is gawing alagad, tagasunod ni Jesus ang lahat ng bansa. Kaya meron tayong mga missionary na sinusuportahan. Because that is the Great Commission. Kaya ang meaning ng disciple making o paggawa ng disipulo is pagtulong sa ibang tao na mas makilala si Jesus. Disciple making, discipleship. Ito yung meaning ng discipleship. Pagtulong sa ibang tao na mas makilala si Jesus. Kaya pag may dinidisciple ka, tinutulungan mo yung someone na yun na mas lalo niyang makilala si Jesus, mas lalo siyang magtiwala kay Jesus, at sumunod kay Jesus. That is the disciple making. The question is, meron na ba tayong din disciple? Meron na ba tayong tinutulungan na mas makilala niya yung Panginoong Jesucristo? Na mas magtiwala yung tao na yun sa Panginoong Jesucristo at mas magtiwala siya sa Panginoong Jesus? Ang disciple naman, ang meaning niya is sumusunod kay Jesus, binabago ni Jesus, at ibinibigay ang buhay sa mission ni Jesus. If we think na tayo ay disciple ako eh. Pero ito yung meaning at definition ng disciple. Sumusunod kay Jesus. If you are not following Christ, you are not the disciple of Christ. Sumusunod kay Jesus, binabago ni Jesus, may changes na nangyayari sa kanyang buhay, at ibinibigay ang buhay niya sa mission ni Jesus. That is a disciple. So, ano ang disciple? Ano ang disciple making? Yan po, binanggit na natin kanina. At yung gospel ay missional gospel. Ibig sabihin, may mission tayo na kailangan gawin. Bakit natin ito gagawin? Na ibahagi si Kristo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa. Because disciple making is about Jesus. It's not about us. It's not about the church. But it's about Christ. Sabi sa Great Commission, isinugo tayo ng Panginoon ayon sa kapangyarihan ni Jesus. Pupuntahan natin ang tao hanggang sa maabot natin ang lahat ng lahi sa mundo para makilala nila si Jesus. Bawat tao, every language, every tongue, every people, every land, every tribes. Nabautismuhan sila sa pangalan ni Jesus, turuan sumunod kay Jesus. Kaya nga, ang definition natin sa disciple making ay laging binabanggit si Jesus na paulit-ulit. Because it's all about Christ. Ang mission na ito. Why? Because our God is a missional God. Missional God ang Panginoon. Hindi siya nag-utos o hindi naman pinakita niya sa Trinity. Makita natin, sabi ni Jesus sa John chapter 20 verse 21 to 22, sabi ni Jesus sa mga disciples niya, matapos siya'y mabuhay na muli at magpakita sa kanila,
Sumayin niyo ang kapayapaan kung paano sinugo ako ng Ama. Yung Father, sinugo yung anak. Kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya ito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Minsan may kalituhan dito. When it comes sa magkakapantay ba ang anak, ang Ama, ang anak at Espiritu Santo? Yes. Pero dito kasi binabanggit, pinadala ng Ama ang anak at ng Ama at ng anak ang Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag natin na subordination. Subordination, yung doctrine ng subordination. Hindi ibig sabihin pinadala ng Ama ang anak, ibig sabihin mas mataas na ang Ama sa anak at mas yung level ng pagka-Diyos ng anak ay mas mababa at mas mababa naman yung banal na Espiritu. So lahat sila ay pantay-pantay when it comes sa power, lahat po sila ay itinuturing na God in the Bible. Ang ating lang paniniwala talaga is Trinity, na may iisang Diyos. Bakit iisa? Because once we study yung Father, Son, and Holy Spirit, the same attributes ang binabanggit sa kanilang tatlo. So hindi iba yung attributes ni Father kay Son, ni Son kay Holy Spirit. But this time pinapakita lang na meron silang iba-ibang gawain sa salvation, sa pagliligtas ng Panginoon. Isinugo ng Ama ang anak. Makita natin yan in Luke chapter 19 verse 10. Ang purpose ng Panginoon sa Kristo, bakit siya pumarito? Luke 19:10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang nag-send sa kanya yung Father. And secondly, isinugo naman ng anak at isinugo ng Ama at ng anak ang Espiritu. John chapter 20 verse 22. Binasa natin kanina, pagkasabi niya ito, hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Pangako ito ni Jesus bago siya mamatay. Kapag umalis na ako, ipapadala ko siya, ang banal na Espiritu, sa inyo. Sabi ni Jesus, nung pinadala ko ng Ama, pagpanik ko sa langit, may ipapadala ako sa inyo. Which is, kamukha ko din. The same attributes, which is yung banal na Espiritu. Isinend ni Jesus yung Holy Spirit after niyang pumanik sa langit. And thirdly, isinugo ng Ama, ng anak, at ng Espiritu, ang church, ang iglesia. Kaya iniwan niyo yung Matthew chapter 28 verse 19 to 20 na disciple the nation, all the nation. At gagawin natin ito, yung mission na ito, hindi solo-solo. Gagawin natin ito ng family. Buo po tayo. Dahil tayo po ay kabilang sa isang church o cell group, tayo ay isang pamilya, gagawin natin ang mission ito na hindi isa-isa. Kaya nga, yun yung ating goal statement and mission statement. Nandun yung word na sama-sama eh. Sama-sama natin itong gagawin. Together as a missional family. Tandaan po natin, kapag mission po ang pinag-uusapan natin, hindi po lang ito activity or gawain ang tinutukoy natin. Tulad ng paglilid sa Bible study, pagdalaw sa mga non-Christians, o may gagawin tayo, may gagawin tayo para tandaan natin itong nakabatay sa ating identity. Sino ba tayo bilang pamilya ng Diyos? Lahat po tayo ay lingkod ng Panginoon. We are servants. Naglilingkod tayo para tugunan ang pangangailangan ng mga tao. Yan po yung ating katayuan. We exist to serve the Lord and to serve other people. Tayo po ay mga lingkod at hindi po tayo yung pinaglilingkuran. Even sa workplace natin, tayo naglilingkod. Even sa loob ng iglesia, sa loob ng tahanan, tayo yung naglilingkod. But at the same time, we are missionaries. Lahat po tayo ay missionaries. Lahat po tayo ay pupunta sa kanila kung saan sila naroon. We are family of servants. We are family of missionaries. Kaya sama-sama po natin itong gagawin. Kasi ganun yung ating Panginoong Hesukristo.
Yung ating Panginoon sa Kristo, bago niya abutin yung mga wala pa at wala pang pananampalataya sa Kanya, binaba niya yung Kanyang sarili. Kumain siyang kasama yung mga prostitutes. Kumain siya mga kasama at inabot niya yung mga taong mga tax collectors. Inabot niya yung tinitingnan ng society na masama at wala ng pag-asa. Tayo yung aabot sa kanila. Tayo yung pupunta sa kanila. Hindi tayo yung mapagmataas. Tayo yung magpapakumbaba. Dahil yun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang tayo basta-basta nag-aanyaya ng mga tao na pumunta sa church. Because tayo yung church. Church is not the building at i-invite natin sila pumunta sa church. Tayo ang church. Tayo ang pupunta sa mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, go and make disciples, go. Humayo kayo. At sa pagpunta natin, ipakita natin, ipadalaba natin, ang puso natin ay para sa kanila. Tayo yung magpapakumbaba. No? Yung mga kapitbahay natin, yung mga kakilala natin, no? Tayo yung nagpapakumbaba sa kanila. Tayo yung nag-reach out sa ating mga classmates, sa ating mga katrabaho. Tayo yung umaabot. Hindi yung tayo yung mahirap pakisamahan. Hindi yung tayo yung mga sensitive na tao. Tayo yung mga matyaga. Tayo yung mga mapagtiis para sila ay abutin. Tayo yung nag-a-adjust para natin sila maaabot kung tayo yung mga taong mapapride. Tayo yung mga taong hirap na hirap mag-adjust yung mga tao sa atin. We are servants, mga kapatid. We are servants. Tayo yung lingkod. For whom? Para saan natin ito gagawin? Sino yung ating maabutin? Or para kanino yung utos na ito? Naabutin yung mga hindi pa mananampalataya para sa lahat ng mga disciples. If you are a follower of Christ, para sa atin ito. Ang mission ay para sa lahat ng disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Because ang meaning ng disciple kanina, sumusunod kay Jesus. Kaya kung ikaw ay hindi ka sumusunod sa Panginoong Jesucristo, maybe wala kang relasyon sa Kanya. At kapag hindi tayo sumunod sa Panginoong Jesucristo, walang changes na mangyayari sa ating mga buhay. So if we claim that we are disciple of Christ, susunod tayo sa Kanya dahil ito ay utos ng Panginoon na ilapit natin sa Panginoong Jesucristo yung mga taong wala pa sa Kanya. Sumusunod kay Jesus, binabago ni Jesus at binibigay ang buhay sa misyon ni Jesus. Dito tulad ang nakagawa ng marami, spectator Christianity. Hindi lang po tayo tagapakinig. Hindi lang tayo tagaupo, hindi lang tayo tagahanga, kundi tagasunod. At kung inuutos niya, nakasama tayo sa misyon, susunod tayo. So lahat tayo ay may part to reach, to evangelize the world. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mga ngaral na magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga mananampalataya. Bawat isa. Kaya may mga pastor, may mga elder, may mga tagapagturo. Inihahanda tayo to prepare you para ang hindi lamang gagawa ng mga gawain na inuutos ng Panginoon ay hindi lamang yung mga pastor at mga leaders, kundi lahat po tayo. Our responsibility as a pastor is to train you. Kaya tayo, ngayong buong taon ay yan po yung gagawin natin. Because ang goal natin, sanayin ang bawat miyembro na gumawa ng disipulo. So, my responsibility is to train everyone. Kaya lahat po ng training, susuyurin natin yan. ETC, lahat yan. Susuyurin po natin yan. Nakasunod po yan sa ating mga trainings. Because lahat po tayo gagawa at gampanin po natin ito. Gampanin po natin ito. So, ang paglilingkod dito ay pagganap sa tungkulin natin sa misyon, sa pag-akay sa mga tao na sumunod kay Jesus. Yung ministry involvement, hindi lamang ito sa mga extraordinary Christians. Hindi lamang ito sa mga missionaries at sa mga seminary graduates.
Ito po ay para sa lahat. Lahat po tayo. Hindi natin pwede sabihin na, Pastor, hindi ako marunong mag-evangelize. Kaya nga meron tayong training na ginagawa at gagawin. Kasi po ang pag-evangelize ay hindi po ito pagalingan. Because ang power ng gospel ay wala sa atin. Ang power ng gospel ay nasa Word of God. Pag sinabi sa tao na ang Diyos ay banal, makatarungan, lahat tayong mga tao makasalanan harap sa Diyos, mamamatay, paparusahan. Pero praise God, may namatay para sa atin ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi natin kaya iligtas yung ating mga sarili sa paggawa ng mga mabuti dahil lahat ng nagagawa nating mabuti ay marumi sa harapan ng Panginoon. Ang kailangan lang ay kailangan tayong maging malinis, pero hindi natin kaya maging malinis sa harapan ng Diyos. Kailangan may mamatay para sa atin at namatay si Kristo para sa atin. In our behalf, siya ay namatay at muling nabuhay. Nais mo bang tanggapin, paniwalaan na si Jesus ay namatay para sa iyo, binayaran na ni Jesus ang parusa para sa iyo? Handa ka bang talikuran ang iyong mga kasalanan at manampalataya sa kanyang ginawa? Simple gospel. Nahirap? Napakadali. Sabab, who is God? Who is man? Ano ginawa ni Kristo? Ano yung response? Ganun kadali yung gospel. Siyempre, may training pa rin tayo dyan para mas lalo nyo pong maunawaan. But, yung gospel is very powerful. At wala sa atin yung kapangyarihan. Nasa gospel yung kapangyarihan to transform yung mga tao. At gagawin natin ito para sa mga hindi pa disciples. Sa mga hindi pa mananampalataya. Sa mga hindi pa sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Kaya nga tayo may disciple making kasi sa loob ng church, hindi naman lahat sumusunod kay Jesus. Kaya meron tayong disciple making. Na meron tayong inaalagaan because hindi naman lahat is ganun ka-committed sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa ganun committed at hindi pa 100% sa kanyang pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. May mga parte ng buhay natin na hindi pa natin pinapasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ating mga relationship, yung ating mga finances, yung ating time, yung ating treasure, lahat. Meron pa mga pagkakataon na nakasentro yung ating sarili. So that meron tayong disciple making. We encourage one another to follow Christ. Meron tayong disciple making. We remind, we rebuke, we teach. Yung ating ginagawa. Pero lahat tayo gagamitin ng Panginoon sa mga hindi pa mananampalataya at wala pang direksyon yung kanilang buhay. Na maipakilala natin si Jesus sa kanila. Na once na tayo po ay pumunta sa kanila, tandaan po natin yung mga bagay na ito. People, sino ba sila? Saan sila nakatira? Paano mo sila pakikisamahan? Because we are servants. Sabi ko nga, kung ikaw yung taong mahirap pakisamahan, may problema. Because we are servants, we are family of missionaries. Ano-anong adjustments ang gagawin mo para maabot sila? Pwede pa tayo magkita sa ganitong oras, hindi po ako pwede. Sige, mag-a-adjust po ako. That is our adjustment. Language. Ano ang lingwahe nila? Paano sila magsalita? May mga kabataan ba? May hirap? Negosyante? So, pinag-iisipan natin, nasaan sila para natin sila maabot? Ano ba yung sinasalita nila? Baka Ilocano yan. Ilocano ka din, di ba? Nagkaanuhan pa kayo. Uy, saan ka nakatira? Dati, di ba? Nag-Ilocano ka ba? Oo, marunong ka mag-Ilocano. Nag-Bisaya ka din ba? Yung mga, yung common ninyo, pwede nyo maging stepping stone para makapag-build ng relationship sa kanila. Kabataan ba? Siyempre, kung kabataan, magre-reach yung mga kabataan. Kung babae, balo yan. Kung balo ka din, opportunity yan, makaka-relate sila sa'yo. Kung may business yan, businessman ka din, ganun din. Kung ano yung profession mo, makaka-andun. Pero hindi lang din doon nalilimit. Ibig sabihin, kailangan din natin pag-aralan kung nasan sila. Yung value. Ano ang mahalaga o importante sa kanila? Pera ba? Makaraos sa araw-araw? O relasyon sa pamilya? Kailangan natin malaman ay itong tao ito, medyo may struggle siya when it comes sa
sa kanyang work. Parang wala na siyang family time, wala na siyang time sa Diyos. So, pinag-iisipan natin kung paano natin sila maabot. Na through gospel, paano na nila maririnig na mabuti talaga ang mabuting balita. That is the gospel. Paano nito tinutugunan ang mga mahalaga sa kanila. So, kung nakita natin yung needs nila, may papakita natin sa kanila kung gaano sufficient ang gospel, na yung ating buhay pala, akala nila dati, ang pinakakailangan ng tao is pera, status. Pero ipapakita natin that through the Word of God, the Gospel, na ang pinakakailangan ng tao is salvation. Na lahat tayo ay haharap sa Diyos, mamamatay, haharap sa Diyos, pananagutan natin lahat ng nagawa natin, mabuti man o masama. Ipapakita natin na si Jesucristo ay mas higit kaysa sa lahat na kanilang pinapahalagahan. Ano yung kanilang mga pangangailangan o yung kanilang mga needs? Paano ka makakatulong na tugunan ang kailangan nila? Paano mo magpapakita ang mabuting balita sa pamagitan ng mabuting mong gawa sa kanila? Alam niyo po, ang pag-share ng gospel, hindi lamang po word of mouth. Yung buhay natin tinitingnan. At alam niyo po, kapag pinakitaan natin po sila ng isang bagay na maganda, because yun yung ating Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon sa Kristo, hindi lamang sinishare ang gospel. Ang Panginoon sa Kristo, nagpapagaling. Ang Panginoon sa Kristo, nagpapakain. Maraming mga holistic na ginagawa ang Panginoon sa Kristo to reach other people. But after that, hindi lang doon nagtatapos. Kasi maraming mga organization na pinakain lang, nagpagaling lang, nagbigay ng gamot, wala na yung gospel. Pero tayo, holistic yung ating approach. Tinitingnan din natin yung pangangailangan ng ating kapwa. Tinutulungan natin sila. Kaya ang evangelism and discipleship magastos. Why? Because kailangan natin personal. No? Kapag ikaw may nilalapit sa Panginoon, may personal kang binubunot din sa iyong bulsa para maiparamdam mo sa tao na mahalaga siya sa'yo. For example, walang-wala na yung gusto mo ilapit sa Panginoon. Sasabihin mo lang ba, pagpipray na lang kita? Hindi pwede yun. At yun din yung sinabi sa James. Yung relihiyon na totoo, yung mga tumutulong sa mga balo, yung mga tumutulong sa mga nangangailangan. So we exist for the glory of God. Ang ginagawa natin ito para hindi sabihin na maitaas yung ating mga sarili. Lagi nating dala-dala yung pangalan ng Panginoon. Because our purpose, not just to help them, but marinig nila yung gospel, may iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila, mahal sila ng Panginoon, at kailangan nila yung Panginoon sa Kristo na magliligtas sa kanila. So, yun po yung mga babalik-balikan natin mga tanong when it comes sa pag-share ng salita ng Panginoon sa mission. The question is, ito yung mission na binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kapag hindi tayo sumusunod individually, not just as a church, kapag hindi tayo sumusunod sa mission ng Panginoong Jesus na ito, ano ang ipinapakita nito sa kalagayan ng ating mga puso? Di ba may something wrong? Napaka-selfish natin. Una-una, hindi natin mahal ang Diyos. Wala din tayong pakialam sa mga taong pupuntang impyerno, parurusahan ng Panginoon. Tayo yung gagamitan ng Diyos para i-reach natin sila, i-share yung gospel sa kanila. Because kaya po kayo nandito ngayon, because may someone na ginamit ng Panginoon to share the gospel to you. Napaka-selfish naman natin kapag tayo lang. Okay lang ako. No? Okay lang ako. Yung kaibigan ko, na matagal ko nang kakilala. Okay lang, mapuntang impyerno yan. Kapamilya ko, pwede mapuntang impyerno yan. Nakasama ko sa trabaho, okay lang yan, mapuntang impyerno. Kailangan natin magsalita because yung power ng Diyos
nasa kanyang mga salita, yung gospel. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa lesson namin this morning about mission. Lord, we pray sa tulong po ninyo na magawa po namin ito, makasunod po kami, Panginoon, sa inyo. Alam po namin yung iba nahihiya, hindi namin alam kung paano magsisimula sa pagbabahagi na yung mga salita. But salamat dahil may mga trainings kami na gagawin for that. And alam po namin na niniwala po kami na yung power ng gospel ay wala dun sa pagpe-present namin. Wala dun sa mga bagay na kagalingan namin magsalita. But yung power nasa inyong mga salita. Kaya salamat po, Panginoon. Alisin niyo po yung takot, pagkahiya sa amin. At manaig yung pagmamahal sa kapwa namin, Panginoon, upang sila din maligtas. Salamat po. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.